alamin natin ang pinakahuling update sa bagyong Enteng na patuloy pa rin nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magandang gabi po, Ma'am Rhea. Magandang gabi din po sa inyo. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Sa latest po sa binabantayan natin na si Bagyong Enteng. Bahagya pa po itong lumakas at tuluyan po naging isang severe tropical storm. As of 4 p.m. huli itong namataan sa layang 165 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Nagtatagal ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na umaabot ng 15 kilometers per hour at kumikilos direksyong west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil pa rin po sa patuloy na epekto ni Bagyong Enteng, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern portion ng La Union, pati na rin dito sa Abra. At asahan din po natin yung mga nabanggit na lugar, makakaranas pa rin po ng bugso ng hangin na dala nitong si Bagyong Enteng. At pagdating po sa mga pag-ulan, moderate to heavy rains pa rin po inaasahan sa Ilocos Region at Abra. Samantalang dulot naman na epekto ng hanging habagat, ay asahan pa rin po natin yung moderate to heavy na mga pag-ulan sa bahagi po ng Zambales, Bataan, ilang bahagi po ng Calabarzon, dito po sa Metro Manila, pati na rin ilang bahagi ng Mimaropa. Kaya pinag-iingat pa rin po yung ating mga kababayan dahil sa mga posibilidad ng pagbaha o pag-uho ng lupa, dulot ng mga pag-ulan nitong si Bagyong Enteng, pati na rin ng hanging habagat. Sa kalagayan po ng ating karagatan, may gale warning po tayo nakataas sa Hilaga at kanlurang karagatan ng Northern Luzon, delikado pong pumalaot. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat at based po sa ating latest forecast track, ay patuloy pa rin po itong kikilos si Bagyong Enteng papalayo ng ating Philippine landmass at lalabas po na ating Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang hapon, ingat po tayong lahat. Ma'am Rhea, may pahabol lang pong tanong. Yes po. Sa Kalakang, Maynila po o sa NCR, yung inaasahan nating rainfall amount ay may kukumpara po bang kasing pareho lang nung kagabi o kahapon at nung isang araw pa, nung Lunes? So for now po, hindi pa po kumpleto yung datos na nakakalap natin, especially pagdating po sa rainfall amount. So usually po kasi pag nag-accumulate po tayo ng 24-hour rainfall, ay inaantay pa po natin hanggang alas 8 ng susunod na araw. So kasaka lang po natin kinukumpara yung mga pag-ulan na naranasan ng mga nakaraang araw. Pero usually po, based po sa ating latest datos, yung mga malalakas po pagbuhos ng ulan is mostly nararanasan po talaga pagdating ng madaling araw or pagdating po ng late evening. So yun po yung usual na biglaan lang po talagang lumalakas yung mga pag-ulan. Nabanggit po ng Pag-asa kahapon na may isa pang binabantayang sama ng panahon. Kailan naman po posible itong pumasok ng bansa? So based po sa ating pagtaya, currently meron po tayong minabantayan, although hindi pa po rin po siya low pressure area. As of the moment po ay cloud clusters pa naman po siya. So may possibility pa rin po na magbago yung mga scenario natin sa mga susunod na araw. So most likely by next week po, ay meron na po tayong update dito po sa binabantay na sama ng panahon. At kailan naman po inaasahang bubuti yung panahon o sisilip na talaga ang ating haring araw? Based po sa ating pagtaya, malaking bahagi po ng bansa most likely by weekend or sa darating na Sabado ay improving weather conditions po tayo. Ay maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres.